Sa kasamaang palad nahulog sa kamay ng mga katutubong Amerikano ang 6 na babaeng Amerikano. Sa kabila ng kanilang desperadong pakiusap, isa-isa silang pinatay ng mga katutubong Amerikano. Hindi tulad ng iba, ang huling babae ay hindi nagpakita ng takot at kusang itinaas ang kanyang leeg. Ang pinuno ng katutubong Amerikano ay sumipol na nagpapahiwatig sa kanyang mga tauhan na iligtas ang buhay ng babae. Upang masubukan kung ang babae ay tunay na hindi natatakot sa kamatayan, personal na idiniin ni Red Feather ang isang kutsilyo sa kanyang leeg. At wala talagang takot sa mga mata ng babae. Nagpasya si Red Feather na iligtas ang kanyang buhay at marahil ay gamitin siya para sa pagpaparami. Maraming mga Amerikanong naninirahan ang dumating sa Amerika at isang lalaking nagngangalang Bridger ang nagtayo ng isang istasyon sa hangganan na tinawag itong Bridger Fort. Ang lugar na ito ay pinaghalong mga settler at Native Americans na nakatira sa labas ng fort na sinusubukang maghanap buhay. Isang araw dumating ang mag-ina sa Bridger Fort na gustong tumawid sa rehiyon ng Yuga para sumama sa ama ng bata sa Crooks. Kailangan nila ng makaranasang gabay at ang mag-inang ito ang bida sa kwentong ito. Ang pangalan ng ina ay Sarah at ang pangalan ng anak ay Devon. Agad na kinuha ni Bridger si Sarah at natagpuan ang isang lokal na lalaki na nagngangalang Reed. Gayunpaman, sa harap ng mataas na alok ni Sarah na $750 ang saloobin ni Reed ay hindi pangkaraniwang matatag. Naniniwala siya na ang pagtawid sa Yuga ay masyadong mapanganib at tumanggi. Pagkabalik sa istasyon, inirekomenda ni Bridger ang isang caravan na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Jacob. Si Jacob at ang kanyang asawang si Abish ay mahalagang tauhan din sa kwentong ito. Nagpasya ang mabait na mag-asawa na tulungan si Sarah at ang pag-alis ay nakatakda sa susunod na umaga. Narinig ng isang lalaki ang kanilang pag-uusap. At nang gabing yun, isang lasing na lalaking katutubong Amerikano ang bumalik sa kanyang tolda sa labas ng Bridger Fort. Inanyayahan siya ng kanyang asawa sa kama ngunit direktang tumanggi ito. Pagkatapos ay umakyat siya sa kanyang anak na babae. At nang magising ang anak na babae, nagsimula siyang magpumiglas. Sapat na sa kanya ang pang-aabuso ng kanyang ama. Kaya sa araw siya ay lihim na pumasok sa kuta at nagnakaw ng isang maliit na kutsilyo upang maghanda para sa sandaling ito. Upang matiyak na walang nangyaring masama, sumugod ang dalaga at pinagsasaksak ng ilang beses ang kanyang ama hanggang sa tuluyan na itong namatay. Tumakbo siya palabas ng tent at nagsimulang tumakbo sa malayo. Kinabukasan umalis ang caravan ni Jacob at sumunod si Sarah kasama ang kanyang anak. Dumating din si Reed sakay ng kabayo. Hindi niya napigilan ang mataas na alok na $750 ngunit sa panahong yun hindi na siya kailangan ni Sarah. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa daan kaya nagpasya siyang sundan at tingnan kung ano ang nangyari. Pagkatapos maglakbay ng kalahating araw, natuklasan ni Devon ang isang batang babae na nagtatago sa isa sa mga bagon at ito ang parehong babaeng katutubong Amerikano noong nakaraang araw. Dahil sa pag-aalala sa isang kasama, hindi sinabi ni Devon sa kanyang ina ang tungkol dito. Di nagtagal ang caravan ay sumanib sa isang mas malaking grupo ng mga pioneer. Mayroong 3 puwersa sa Amerika, ang mga Mormon, ang mga sundalo ng gobyerno at ang mga naninirahan. Ang mga Mormon na kinilala bilang isang kulto ay itinaboy sa lupaing ito at bumuo ng kanilang sariling militia. Ang gobyerno ng Amerika ay natakot sa kanilang potensyal na paghihimagsik kaya nagpadala sila ng mga sundalo habang ang mga naninirahan ay mga ordinaryong tao at adventurer lamang. Ang mga katutubong Amerikano dito ay pangunahing mga youth at ang ilan ay mula sa tribong Xiang-Xiang na may maraming youth na nagtatrabaho para sa mga Mormon. Di nagtagal natagpuan ng ilang lalaking Mormon militia ang Pioneer Group. Nagdala sila ng utos mula sa gobernador ng Mormon na hinihiling na bumalik ang mga pioneer at huminto sa pagsulong. Ngunit hindi ito sineseryoso ng pinuno ng grupong pioneer. Sa kanyang pananaw, walang karapatan ang mga Mormon na magpatupad ng mga batas. Ang kanyang mga tauhan at mga baril ay isang mabigat na puwersa at hindi sila natakot sa ilang mga lalaking Mormon militia. Ang Mormon militia ay walang pagpipilian kundi ang umalis. Sa labas ng kampo ng mga pioneer, tahimik na sumunod si Reed at pinagmamasdan ang lahat mula sa kakahuyan. Samantala dumating ang isang bounty hunter sa Bridger Fort. Nag-alok siya ng $1,500 na pabuya para kay Sarah na nakatakas matapos patayin ang kanyang asawa. Hindi ibinunyag ni Bridger ang kinaroroonan ni Sarah ngunit narinig ito ni Virgil, ang lalaking nakarinig sa usapan nila Sarah noong nakaraang araw. At agad siyang nakaisip ng matapang na ideya. Sa ibang lugar nagsimulang sumayaw ang mga pioneer sa palibot ng apoy sa kampo. Umupo silang magkasama at pinalalim ang kanilang mga bono habang nangangarap ng kanilang kaligayahan sa hinaharap.
Ang mga palaso ay biglang umulan mula sa lahat ng direksyon at ang kampo ay nagkagulo. Nagsisiksikan ang mga tao para magtago sa likod ng mga hadlang ngunit marami pa rin ang nasaktan. Ang ilang nakamaskara na rider ay pumasok sa kampo at ang pinuno ay mabilis na nag-organisa ng isang paghihiganti na pag-atake. Kahit na makapatay sila ng isa o dalawang kaaway, agad silang papatayin ng ibang mga umaatake. At isa itong one-sided capture. Nagtago si Sarah at ang kanyang anak sa ilalim ng kariton at nakita niya si Jacob na nahihirapang labanan ang mga umaatake. Biglang may nakamaskara na kalaban ang sumugod sa kanya mula sa likod. Nagpumiglas si Jacob habang si Abish na naririnig ang sigaw ng kanyang asawa ay nagmamadaling tumakbo mula sa malayo. Sinimulan niyang kaladkarin ang lalaking nakamaskara ngunit isa pang Native American ang sumugod at kinaladkad siya palayo. Ang kalunos-lunos na sitwasyon ni Jacob ay labis nagbigay ng takot kay Sarah. Pagkatapos may narinig siyang sigaw sa kanan niya at nang lumingon siya nakita niya ang isang babaeng binaril. At sumunod isang mag-ama ang inatake. Ang ama ay hinarap ng isang lalaking nakamaskara. Napagtanto ng lalaking nakamaskara na nakapatay siya ng isang bata at ang kanyang matinding pagkakasala ay nagdulot sa kanya ng sakit. Agad niyang tinanggal ang maskara niya at nagsimulang magsuka. Nasaksihan ni Sarah ang lahat ng ito at hindi makapaniwala na ang umatake ay isang Amerikano. Nabaligtad ang nagtatagong bagon at kinailangan ng mag-ina na humanap ng ibang mapagtataguan. Sa kabutihang palad nagawa nilang magtago sa ilalim ng kanilang bagon at ligtas sa sandaling ito. Ang batang babae nang makita sila ay nagpasya na iwanan ang taguan na ito at tumakbo palabas. Habang tumatalon siya mula sa bagon nahulog ang kanyang maliit na kutsilyo sa lupa. Mabilis itong kinuha ni Sarah na nakakuha ng ilang paraan ng pagtatanggol sa sarili. Siya rin ay nagsimulang tumakbo dahil ang pananatili dito ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Kung makakarating siya sa kakahuyan baka may pagkakataon pa na mabuhay. At sa sandaling yun napansin ng isang lalaking nakamaskara ang mag-ina at agad na bumunot ng baril para barilin sila. Ngunit hindi sila tinamaan. Agad silang hinabol ng isang kabalyero ngunit nang mangyari ito isang namamaril ang sumulpot sa unahan at si Reed na nakasunod sa kanila noon pa man. Nang makitang napatay ang kanyang kasamahan mabilis na inutusan ng pinuno ang ilang iba pa na ipagpatuloy ang pagtugis na binibigyang diin na walang sinuman ang dapat iwanang buhay. Hindi nagtagal hinabol sila ng 4 na kabalyero sa kakahuyan. Nag-aalala si Reed na ang patuloy na pagtakas ay haantong lamang sa paghuli kaya nagtago siya sa kakahuyan sa isang paliko sa daanan. Hindi nagtagal dumating ang mga humahabol at itinaas ni Reed ang kanyang baril at hindi nangangahas na maging pabaya. Sa kabutihang palad hindi sila nakita ng mga humahabol. Nang mawala na ang tunog ng mga hooves mabilis na tumakbo si Reed sa kabilang direksyon. Samantala pabalik sa kampo ng mga pioneer sinimulan ng mga sumasalakay na patayin ang mga sugatan at ang isa sa kanila ay nakakita ng magandang relo sa bulsa. At lihim niya itong itinago. Ang mga nakaligtas na kababaihan ay hindi pinatay at nagpasya ang mga umaatake na ipadala sila sa kanilang mga superior para sa kanilang kasiyahan. Mabilis na lumubog ang gabi at si Reed at ang iba pa ay dumating sa tabing ilog na nagpasya na doon magkampo para sa gabi. Bagamat mababa ang temperatura hindi sila naglakas loob na magsimula ng apoy sa takot na makita sila ng kaaway. Samantala sa Bridger Fort natagpuan ni Virgil ang bounty hunter mula kanina at sinabi sa kanya na alam niya kung saan nagpunta si Sarah. Inanyayahan niya ang bounty hunter at ang kanyang koponan na sumali sa pagtugis. Kapag natapos na ang gawain kakailanganin lamang ng kanyang koponan ng $500 at pumayag ang bounty hunter. Agad na umalis ang grupo ngunit sa sandaling umalis sila sa tavern pinatay ni Virgil ang bounty hunter na nagpaplanong itago ang $1,500 na pabuya para sa kanyang sarili. Isang grupo ng mga batang katutubong Amerikano ang dumating sa larangan ng digmaan at naghahanap. At nagkalat ang lupa ng mga patay na Amerikano. Isang batang babae ang nakakita ng isang pares ng sapatos sa isang bangkay at agad itong kinuha. Ngunit sa sandaling hinawakan niya ang katawan na pagtanto niyang tila nabuhay muli ang patay. Sa takot siya ay tumakbo palayo at ang nabuhay ay natakot sa lahat ng mga batang katutubong Amerikano. Ibinaba nila ang kanilang mga gamit at tumakas. Nakatayo si Jacob na naninigas at hindi makapaniwalang naging mga bangkay na ang kanyang mga kasama. Noong nakaraang araw si Jacob ay inatake ng isang lalaki at ang kanyang anit ay nabalatan ng husto. Sa kabutihang palad siya ay bumagsak at ang kanyang nasugatan na anit ay gumaling ng sapat upang hindi siya mawala ng dugo. Nang magkamalay si Jacob sinimulan niyang hanapin ang katawan ng kanyang asawa.
At sa kabutihang palad hindi niya ito mahanap saan man sa kampo na nangangahulugang may pagkakataong buhay pa siya. At sa sandaling yun nakita niya ang isang grupo ng mga rider na papalapit mula sa malayo. Nang makalapit na sila napagtanto niyang 6 silang katutubong Amerikano. Agad siyang lumuhod habang magkadaop ang mga kamay at nakikiusap sa mga katutubong Amerikano na tulungan siyang mahanap ang kanyang asawa. Ngunit hindi naiintindihan ng mga katutubong Amerikano ang kanyang wika. Ang lalaking nagsasalita ay si Red Feather, isang pinuno ng katutubong Amerikano na lumalaban sa mga mananakop na Amerikano. Dahil mukhang higit pa sa kamatayan ang paghihirap ni Jacob, nagpasya si Red Feather na iligtas ang kanyang buhay marahil dahil sa magiliw na awa. Sa kabilang banda naghahanda si Reed na ihatid si Sarah at ang kanyang anak sa isang detour pabalik sa Bridger Fort. Matapos masaksihan ng pagpatay noong nakaraang araw, naniniwala siya na ang pagbabalik ay ang pinakamatalinong pagpipilian. Hindi sumang-ayon si Sarah kaya kinaladkad niya si Devon papunta sa kanyang kabayo na pinilit na sumunod kay Sarah. Gayunpaman hindi niya alam na may $1,500 na bounty si Sarah sa kanyang ulo at ang pagbabalik ay mangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Nagsalita si Reed ng ilang salita sa Native American at lumingon si Sarah at nakita ang piping babaeng Native American kanina. Sa mundong ito ng kanibalismo hindi nagtiwala si Reed sa sinumang estranghero kaya kinailangan ng piping babae na tumalikod at umalis. At hindi nagtagal nakarating sila sa isang canyon. Dahil masyadong maalon ang ilog nagpasya si Reed na tingnan kung may mas magandang lugar na matatawiran sa malapit. At naiwan sina Sarah at Devon. Ngayon mas tinutulungan niya ang mag-ina dahil sa kabaitan at kung matigas pa rin ang ulo ni Sarah na hanapin ang kamatayan wala na siyang pakialam. Nang makaalis si Reed natagpuan ng piping babaeng Indian ang mag-ina. Ang piping babae ay hindi ito sinadya at gusto lang niyang kunin ang nawala niyang kutsilyo. Sa sandaling yun narinig ang isang paghingi ng kabayo mula sa kabilang banda at ito ay si Virgil at ang kanyang pangkat ng bounty hunter. Napagtanto ni Sarah na ang grupong ito ay hinahabol ang kanyang bounty kaya agad siyang tumakbo pabalik kasama ang kanyang anak. Nagpaputok ng 2 putok si Virgil ngunit sumablay sila dahil sa layo. Sa hindi kalayuan doon narinig ni Reed ang mga putok ng baril at nagmamadaling pumunta sa bangin upang pagmasdan ng ilog ngunit walang nakitang kahit ano. Nang siya ay tumalikod upang bumalik sa kanyang kabayo may narinig siyang kakaibang ingay sa unahan. Napabuntong hininga siya at nagsimulang mag-obserba kalaunan ay tumuon sa isang patch ng mga palumpong. Masyadong masikip ang mga palumpong para makita niya kung ano ang nakatago sa loob ngunit nakarinig siya ng mahinang tunog tulad ng isang pana na hinihila ng mahigpit. Mabilis na umiwas si Reed sa gilid ngunit tumama ang palaso sa kanyang hita nang mahulog siya sa kabayo. Nagmamadali siyang bumangon at kinuha ang kanyang baril at napagtanto na siya ay pinupuntirya ng mga katutubong Amerikano. Hindi alam kung gaano karaming mga kaaway ang mayroon, maaari lamang niyang iwasan ang mga arrow gamit ang mga paggalaw at ang prioridad ay maghanap ng bukas na lugar upang maiwasan ang pananambang. Samantala sa pagtakas ni Reed si Sarah at ang iba ay patuloy na tumatakbo sa kakahuyan. At dahil sa pagod ay nagtago sila sa isang kuweba. At sa di kalayuan ay lumitaw ang pangkat ni Virgil. Sinabi ng isa sa mga lalaki na nakita niya ang 3 na pumasok sa kuweba kaya pinapasok siya ni Virgil upang suriin ito. Masyadong madilim sa kuweba kaya kinailangan ng lalaki na magsindi ng posporo para sa ilaw ngunit agad itong pinatay ng piping babae. Kinuha niya ang rifle ng lalaki at nagsimula itong barilin sa labas. Binantayan niya ang pasukan ng kuweba at sinenyasan si Sarah na lumipat pa sa loob para tingnan ang isa pang labasan. Ang mga tao sa labas ay hindi nang ahas na sumugod at nang alap sila ng mga tuyong damo sa paligid para sunugin. Mabilis na kumalat ang makapal na usok sa loob ng kuweba ngunit sa isang banda ng swerte nakita ni Sarah ang isang labasan sa dulo ng yungib. Nang magsimulang lumiwanag ang usok hinabol ni Virgil ngunit natagpuan na si Sarah at ang iba pa ay nakatakas na at nawala ng walang bakas. Sa kabilang panig sa wakas ay narating ni Reed ang gitna ng damuhan, isang magandang lugar upang labanan ang mga kaaway. Pinutol niya ang dulo ng palaso na nakasabit sa kanyang binti at lumitaw ang isang Native American na may palakol at handang lumaban. Kinagat ni Reed ang kanyang mga ngipin at tinila ang arrow mula sa kanyang binti ngunit hindi ginamit ang kanyang baril dahil makakaakit ito ng mas maraming katutubong Amerikano. Ang kalaban na katutubong Amerikano ay tila nabasa ang mga intensyon ni Reed na paungol at naghanda sa pag-atake na tinawag ang kanyang mga kalapit na kasama. Mabilis na yumuko si Reed at sinugod ang kalaban at hindi na siya binigyan ng pagkakataong iwagayway ang kanyang palakol pagkatapos ay ibinagsak ang puwitan ng rifle na ikinamatay niya. Gayunpaman dumating ang isa pang katutubong mamamana at kailangang tumakbo ni Reed.
Hindi nagtagal pumasok siya sa kakahuyan ngunit sa unahan ay isang bangin at walang paraan upang umatras. Habang ang mamamana ay nahuli at ang palaso ay hindi tumama sa kanya. Desididong naglunsad ng counterattack si Reed muli at tinampas ang mamamana. Ngunit ang mamamana na ito ay maliksi at nang siya ay natamba isa pang native warrior ang sumugod kay Reed. Nahuli sa kawalan si Reed at natamba sa burol at ang kanyang rifle ay nahulog sa isang tabi. Mabilis na nakabawi ang dalawa sa impact at inilabas ng native warrior ang kanyang palakol at naghanda si Reed para sa labanan. Ang mga katutubong Amerikanong ito ay malamang na ang mga sumalakay sa mga naninirahan noong nakaraang araw. Naglingkod sila sa mga Mormon at walang humpay na hinahabol sina Reed at Sarah. Habang napagtanto ni Reed na walang puwang para sa pagpapaubaya, mariin niyang pinigilan ang kanang kamay ng kalaban na may hawak ng palakol at naghagis ng mabibigat na suntok. Gayunpaman ang native warrior ay sumabog sa hindi kapani-pani walang lakas at itinulak si Reed palayo at sinugod siya. At si Reed nang makita ito ay ginamit ang momentum upang i-redirect ang puwersa at ipinadala ang mandirigma sa ilog. Ang mandirigma ay nahulog ng husto at ang kanyang palakol ay nahulog at nagpumilit siyang umakyat sa pampang ngunit mabilis siyang hinawakan ni Reed mula sa likuran at kumuha ng bato at tinapos siya. Samantala nag-aapoy sa galit ang isa pang katutubong mandirigma na si Red Feather. Nalaman niya na ang ilang miyembro ng tribo ng Payot ay sumapi sa mga Mormon para sa mga baka at babae kaya agad niyang pinatay ang pinuno ng Payot. Mabilis na pinaligiran ng kanyang mga tauhan at pinatay ang mga natitirang tridor. Ang wolf pack na kilala bilang Wild Wolves ay nanumpa na lalabanan ng mga Amerikano hanggang sa kamatayan at hinding-hindi papahintulutan ang pagkakanulo mula sa kanilang sariling mga tao. Ang eksenang ito ay tumakot sa 6 na nahuli na mga babaeng Amerikano na nagmakaawa para sa kanilang buhay ngunit ang Wild Wolves ay hindi nagpakita ng awa. Gayunpaman hindi tulad ng iba na nagpanik si Abish ay nanatiling kalmado at nakataas pa ang kanyang leg nakatitig ng diretso kay Red Feather. Ang katahimikan na ito ay nakaintriga kay Red Feather at nagpasya siyang ibalik si Abish sa tribo sa paniniwalang maaaring magkaroon siya ng isang malakas na tagapagmana. Kinabukasan ng asawa ni Abish na si Jacob ay natuntun sila at kalaunan ay nakarating sa lugar na ito. Bilang isang Mormon tumanggap siya ng tulong mula sa lokal na milisya ng Mormon. Gayunpaman hindi niya alam na ang parehong mga Mormon na ito ang nag-orkestra sa nakakatakot na massacre noong nakaraang araw. Ang kanilang tunay na layunin sa pagtulong kay Jacob ay upang matiyak na walang nakaligtas. Di nagtagal natagpuan ni Jacob ang mga pinutol na lubid sa isang bagon na nagpapatunay na ang kanyang asawa ay buhay pa. At sa sandaling yun natuklasan nila ang isang namamatay na lalaking Indian na inatake ni Red Feather noong nakaraang araw. Nagmamadaling lumapit si Jacob at tinanong kung ano ang nangyari. Ang lalaking Indian ay mahinang itinuro ang wolf pack na nagpapahiwatig na sila ang mga utak sa likod ng massacre at tumingin sa 2 opisyal ng Mormon at umaasang tutulungan nila siya. Gayunpaman ang mga opisyal na natatakot na malantad ay binaril ang lalaking Indian. Si Jacob na nabigla ay nagtanong sa mga opisyal kung bakit nila siya pinatay na mahinahon nilang sinagot, sapat na ang aming natutunan. Dahil ito ay ang wolf pack pinaalis ko lang ang Indian na ito ng makatao. Ang paliwanag na ito ay walang kapintasan at si Jacob ay walang pagpipilian kundi ang umalis ng may galit. At nang maglaon nagsalita ang isang opisyal sa isa, dapat mamatay si Abish at kung kinakailangan papatayin din natin si Jacob. Ang misyon na ito na tila isang pagliligtas ay sa katunayan ay isang pagtugis. Samantala dumating ang mga tropa ng gobyerno ng US sa lugar ng massacre. May napansin ang kapitan sa bakas ng labanan at naghinala na ang mga Mormon ang nasa likod ng massacre. Pagkatapos ng lahat walang Native American na magsusuot ng headdress habang pumapatay. Nagpasya ang kapitan na makipag-ugnayan sa lokal na mga katutubong Amerikano para sa karagdagang investigasyon. Sa kabilang banda si Sarah at ang kanyang anak ay nagpatuloy sa pagtungo sa kanluran at nalaman ni Sarah ang pangalan ng babaeng Indian ay 2 months at sa gabing yun ay nagkampo sila sa tabi ng ilog. Para makaiwas sa lamig nagsindi sila ng apoy at hindi nila alam ang panganib na dulot nito. Habang natutulog sila tahimik na lumapit ang isang lalaki at sa kabutihang palad ang bagong dating ay hindi ang mga humahabol kundi si Reed. Mabilis niyang pinatay ang apoy at hinimok silang kumilos ng mabilis upang hindi ma-detect ng kalaban. Habang naglalakbay lalong malakas ang paglangit-ngit ng leg brace ni Devon sa tahimik na gabi. Agad na tinanggal ni Reed ang brace at nagbabala na huwag kang magingay. At sa kinaumagahan natuklasan nila ang isang katayan sa paanan ng bundok na may maraming kabayo sa loob.
Nagpasya si Reed na bumili ng ilang kabayo upang mapabilis ang kanilang paglalakbay, ngunit sa kasamaang palad wala siyang pera. Nag-aatubili si Sarah na kumuha ng $100 at sinabi na ito lang ang mayroon siya. Inutusan ni Reed ang tatlo na manatili habang siya ay pupunta upang bilhin ang mga kabayo. Gayunpaman, nang malapit ng gawin ang deal, tumakbo si Sarah upang itanong kung naayos na ang presyo. Agad na naghinala ang butcher at tinanong si Sarah kung may dala pa siyang maliit na batang lalaki. Natigilan si Sarah sa pwesto at binigyan siya ni Reed ng makahulugang tingin. Nauna na pala si Virgil sa lugar at sinasabing nangangaso siya ng mag-inang duo na may bounty at halos tugma kay Sarah ang paglalarawan niya sa ina. Pagkatapos ay napansin ng Verdugo ang isang maliit na figura sa burol sa di kalayuan na nagpapataas ng kanyang hinala, habang si Sarah at ang kanyang anak ay nanatiling walang kamalayan sa panganib at walang kamalayan sa krisis. Bumugtong hininga si Reed sa loob ng pakiramdam niya at hindi siya makakaasa sa dalawang tagadala ng bagahe na ito, at ang piping babaeng Indian ay mas alerto kaysa sa kanila. Mahinahong sinabi ni Reed sa butcher, "Dahil ayaw mong magnegosyo ay aalis na lang kami." Ngunit hindi hahayaan ng butcher na mawala ang premyong ito. Agad niyang tinawag ang kanyang mga tauhan para kumuha ng mga armas at maghanda sa pag-atake. Gayunpaman, handa si Reed at mabilis siyang naglabas ng baril sa kanyang manggas at nagpaputok muna. Nang mapatay niya ang ikatlong lalaki, binaril siya sa baywang. Ngunit nagpakawala si Reed ng hindi kapani-pani walang lakas ng labanan at kumuha ng palakol sa lupa at pinatay ang ikaapat na lalaki, pagkatapos ay tumpak na inihagis ang palakol upang harapin ang ikalimang tao. Sa wakas natapos ang labanan at ang huling nakaligtas ay ang babaeng magkakatay na siya ring pinuno ng grupong ito. Pagkatapos ng laban, si Reed ay lubos na nagalit. Hindi niya napagtanto na si Sarah ay may dalang bounty sa kanyang ulo, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit siya tumanggi na sumunod sa kanyang mga kaayusan. Napagtanto ni Sarah na maaaring hindi na siya tulungan ni Reed, kaya mabilis siyang kumuha ng malaking halaga na $1,500, at lumalabas na itinatago nito ang pera na katumbas na halaga ng bounty, at marahil ito ang ransom na inihanda niya kung sakaling mahuli siya ng mga bounty hunters. Kailangang aminin ng isa sa kanila na matalino si Sarah, at sa wakas ay nakuha ni Reed ang gantimpala na nararapat sa kanya. Noong una nag-alok si Sarah ng $750 na may $100 lang sa unahan, ngunit ngayon ay nagbayad na siya ng buo ng $1,500, at dahil nabayaran na siya, pumayag si Reed na i-escort sila sa Crook sa halip na Bridger Ford. Gayunpaman, si Reed ay malubhang nasugatan sa labanan. Kailangan niya kaagad ng medikal na atensyon o ang kanyang pagkakataon na mabuhay ay magiging maliit. Kaya nagpasya siyang tumungo sa tribo ng Shoshone para humingi ng tulong. Gayunpaman, pagkatapos maglakbay ng ilang distansya, siya ay nawalan ng malay dahil sa labis na pagkawala ng dugo at nahulog mula sa kanyang kabayo. Lumapit si Sarah upang suriin ang kanyang mga sugat at nakitang mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Ang una niyang reaksyon ay bawiin ang $1,500 na ikinagulat ni Devon na nag-iwan sa kanya, na hindi sigurado kung ano ang magiging reaksyon sa kanya. Sumunod, sinimulan ni Sarah na gamutin ang mga sugat ni Reed. Pumunta siya sa tabing ilog upang linisin ang tela, ngunit bigla niyang napansin ang isang Indian na nakatayo sa kabila ng ilog. Dahil sa gulat, mabilis siyang tumakbo pabalik sa kampo at natuklasan na ang kanyang anak ay nahuli ng mga Indian. At sa kabutihang palad, ang mga Indian ay walang masamang hangarin. Inilagay nila si Reed sa isang kabayo at dinala siya pabalik sa kanilang tribo para gamutin. Sa tribo, ang doktor ay nagsiwalat ng isang lihim, at si Reed ay ipinadala sa tribo ng Shoshone noong siya ay bata pa, kung saan siya lumaki bago umalis sa hindi malamang dahilan. Di nagtagal, nagkamalay si Reed at magiliw siyang tinawag ng mga tao ng tribo sa kanyang tunay na pangalan. Pumunta siya sa tent ng babaeng hepe na umampon sa kanya, at ang kanyang biolohikal na kapatid sa kanyang sorpresa ay ang pinuno ng Indian Wolf Pack na si Red Feather. Matagal nang umalis si Red Feather sa tribong Shoshone at nagtatag ng sarili niyang tribo. Kasabay nito dumating ang isang unit ng militar ng gobyerno ng US. Nalaman nila mula kay Reed na ang mga taong umatake sa mga pioneer ay malamang na mga milisya ng Mormon. At sa wakas ay nakakuha ang kapitan ng isang mahalagang pangunguna. Kung makakalap sila ng higit pang ebidensya, marapat nilang lipulin ang mga Mormon. Pagkaalis ng tropa ng gobyerno, ipinagpatuloy ni Reed ang kanyang paglalakbay kasama si Sarah at ang kanyang anak. Pinili ng pipeng Indian na babae na si 2 Moons na samahan sila dahil itinuturing niyang magkaibigan si Sarah at ang kanyang anak. Samantala, sinusubaybayan pa rin ng milisya ng Mormon si Sarah. Ipinagpalagay ng opisyal na si Sarah at ang kanyang anak ay hinarap, ngunit sa kanyang pagtataka sila ay buhay pa.
Agad niyang ginamit ang dahilan ng pagsubaybay kay Red Feather upang ipadala ang opisyal at si Jacob na sumali sa koponan ni Virgil ay lihim na nagtalaga ng isang patagang misyon sa opisyal. At habang umuusad ang kwento mas naging komplikado ang sitwasyon. At sa isang banda lumitaw ang isang maliit na batang babae na may hawak na manika na agad na nakakuha ng atensyon ni Sarah. Nag-aalala si Reed na baka ito ay isang bitag at pinayuhan siyang huwag makisali na hinimok siyang umalis kaagad. Ngunit nagpumilit si Sarah na iuwi ang dalaga at walang choice si Reed kundi samahan siya. Pagpasok pa lang nila sa lambak tinambangan sila ng isang grupo ng mga armadong bandido. Sa apat tanging ang pipeng Indian na batang babae ang nakatakas habang si Sarah ay nagbayad ng masakit na halaga para sa kanyang pagiging impulsiveness at kinaladkad siya sa isang maliit na madilim na silid at sumailalim sa pang-aabuso. Sa mga sumunod na araw titiisin niya ang ganoong pagdurusa. Isang gabi dumating ang isa pang deformed na lalaki upang pahirapan siya muli ngunit sa kabutihang palad ang piping na babae ay sumabog na nagpatamba sa kanya. Kinuha ni Sarah ang baril at pinatay ang mga hayop na naiwan lamang ang isang matandang lalaki at ang batang babae. Pagkalipas ng ilang araw natuntun sila ng mga bounty hunters ni Virgil at kinumpirma ang kinaroroonan ni Sarah at dinadala ang manika ng maliit na batang babae sa daan. Samantala dumating si Red Feather sa kampo ng tropa ng gobyerno kasama si Abish. Nang malaman na siya ay nakaligtas sa massacre agad siyang dinala ng kapitan sa istasyon ng militia ng Mormon. Agad na nakilala ni Abish ang mga salarin ngunit hindi niya ito inilantad kaagad. Sa halip naghintay siya hanggang sa makaalis sila bago sabihin sa kapitan ang totoo. Ang kapitan ay mabilis na nagsulat ng isang liham sa kanyang superior na humihiling ng mga reinforcements. Gayunpaman ang kanyang deputy ay isang insider para sa Mormon militia at direktang ipinasa ang sulat sa commander ng militia na si Bill. Napagtanto ni Bill na nalantad ang plano at agad na pinakilos ang militia ng Mormon at naghahanda na lipulin ang mga tropa ng pamahalaan upang maiwasan ang paglabas ng balita. Samantala hindi rin nagtiwala si Abish sa mga tropa ng gobyerno. Nagpasya siyang umalis sakay ng kabayo at sumali sa tribong Indian. At di nagtagal ang militia ng Mormon ay naglunsad ng isang pag-atake at nilipol ang mga tropa ng gobyerno at ang natitirang representante ay naalis din. Nang marinig ang balita tinawag ni Red Feather ang buong tribo ng Shoshone na lumaban. Samantala sinusubaybayan pa rin ng team ni Virgil si Sarah at nakita ni Jacob ang relo ng opisyal na dating pag-aari ng kanyang pinsan. Agad niyang naunawaan na ang opisyal ay isa sa mga may kasalanan ng massacre at sinamantala ang pagkakataong patayin siya ngunit iniwan ang pangkat ni Virgil pagkatapos. Sa kalaunan ay bumalik siya sa militia ng Mormon na naghihinala na sila ang tunay na may kasalanan sa likod ng massacre ngunit hindi kailanman isiniwalat na siya ang pumatay sa opisyal. Di nagtagal ay nilusob ng militia ng Mormon ang tribong Shoshone. Namatay si Red Feather sa labanan at hindi rin nakaligtas ang kanyang pamilya. At ang buong tribo ng Shoshone ay nabura. Samantala nagpatuloy si Reed at ang iba pa sa kanilang paglalakbay pakanluran. Sa daan biglang natakot ang kabayo ni Devon at itinapon siya at kinailangan ni Reed na barilin ang kabayo para matapos ang pagdurusa nito. Sa kalaunan nakahanap sila ng isang abandonadong bahay upang makapagpahinga ngunit sinundan sila ng pangkat ni Virgil doon. Pagkatapos ng matinding labanan matagumpay na naalis ni Reed ang mga bounty hunters ngunit nakatakas ang kapatid ni Virgil. At hindi nagtagal inagaw si Sarah ng kapatid ni Virgil. Matagumpay na nailigtas siya ni Reed ngunit siya ay malubhang nasugatan at hindi na nakaligtas. Sa buong paglalakbay nilang magkasama nagkaroon ng damdamin sina Reed at Sarah para sa isa't isa ngunit ang pag-ibig na ito ay maaari lamang manatiling isang pagsisisi sa huli. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating recap.